Grabe, ang saya-saya talaga ng anak ko kapag ka nakakapunta siya dyan sa mga area na yan kasi ginagawa niya hagdanan yan. At ito na nga, ilang araw na nakalipas, ngongo pa rin tayo. Ay nako po. Last Tuesday, naisipan ko nga na gumawa ng San Marino tuna sisig. Kung gusto mo talaga ng pangmadalian na luto, ay nako, pasok na pasok talaga ito sa oras mo. At kaunti lamang din ng mga ingredients na kailangan mo dito. Ang kailangan mo lamang ay sibuyas, bawang, tapos yung siling green or siling haba, tapos yung San Marino tuna sisig na. Ang pampalasa lang na nilagay ko dito ay kakaranggot lang talaga na asin, mga 30 pieces, wow. At paminta, wala na akong ibang nilagay dyan kasi nga yung San Marino tuna ay malasa na talaga yan. Igigisa mo lang talaga yan yung sibuyas, bawang, tapos yung San Marino tuna, tapos hayaan mo lang talaga siyang malutong, parang maging brown siya talaga. Tapos, saka mo na ilalagay yung itlog. Yan pala nakalimutan ko sabihin, itlog din pala isa sa mga ingredients. Halu-haluin mo lang talaga siya. Actually, yung itsura niya ay pwedeng-pwede na talaga yan. Parang luto na siya. Pero para sa akin, kasi gusto ko pa ng konti pang medyo sunog-sunog pa o medyo tostado pa. Kapag okay na sa'yo yung itsura niya, feeling mo lutong-luto na siya para sa iyo, pwede mo nang ilagay dyan yung itlog. Tapos konti na lang nahalo hanggang sa medyo maluto na yung itlog. Pero para sa akin, pagka nilagyan ko na ng itlog, ayoko naman ng sobrang brown na brown. Yung medyo, alam mo yung fluffy, yung parang matambok yung itlog. Matambok. Basta ayoko yung parang mukhang tostado yung itlog. Tapos yung para sa akin medyo okay na yung itlog, nilagay ko na rin dyan yung siling green. And then, konting halo na lang yan. Then, luto na yung ating tuna sisig na San Marino. Tapos, nung kinain ko siya, nilagyan ko siya dyan ng mayonnaise. Kasi depende na yun sa'yo kung gusto mo siya. Para sa akin kasi, nakadagdag ng sarap yung mayonnaise at saka yung kalamansi. O, diba? Napakabilis lang. Meron ka ng tuna sisig o meron ka ng meals o meron ka ng idea kung ano yung pwede mong iluto sa mga susunod na araw. Kung bet mo lang. At nung naluto nga ay kami ay kumain na rin nga agad. Tapos itong anak ko nga ito, dahil nandito yung kanyang mga ate, ayan, sila muna yung nagbabantay. Sabi ko nga sa inyo, ang paborito laruan ng anak ko yung upuan at saka gustong-gusto niya talaga yung tumutong-tong, yung umaakyat, lalo na dyan sa lamesa. Sabi nga ni Zia, narinig ko isang beses na kapag nasa bahay daw sila, wala daw silang ibang dapat gagawin kundi bantayan si Miko. Wow. So yun lamang po. Bye!